Ang programang ito ay rated as PG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. 99.9 kilohertz. Your voice. Your voice. Your agent. Your agent. Radio Express News Information Center. Your number one radio station. We are live here at Bohol Island State University, Calapi Campus, San Isidro Station. The truth is not priority. Radio justice is your curiosity. News with no bias, news with no exception, delivering nothing but the truth. The latest news spotted only here on San Isidro 99.9 News Express. Good afternoon, Baisuans. Mabuhay San Isidro. I am Maria Alnigaray. And I am Lilian Amoras, Your news anchor. and you're listening to San Isidro 99.9 News Express. You're now turning in the world's ranging and blustering news on air. We bring quality broadcasting for the people. It's time to bring you the hottest news from the Philippines and across the road. Here is the rundown of the top stories of this hour. Here are the headlines. Severe tropical storm Upong with its international name Baloy hits the Philippines. Massive protests erupt over alleged corruption in flood control projects. A renewed tropical storm Baloy struck the Philippines on September 26, 2025, resulting in at least 4 deaths and the evacuation of over 432,000 people from areas vulnerable to floods and landslides. For more information, here is Brittany Almiral. Come for the report. Upong made landfall in the Philippine town of San Policarpo, in eastern Samar province, late Thursday with sustained winds of 110 km per hour to 68 miles per hour, knocking out power in the central provinces and setting off flooding and 2 minor landslides. More than 433,000 were evacuated to government emergency shelters as the storm approached. 3 were hit separately by a falling tree, a collapsed wall, and a falling debris, and a 4th was hit by lightning Thursday night. Officials said, once again, this is Brittany Almiral reporting. Thank you, Brittany, for the updates. Tens of thousands marched in Manila and other cities demanding accountability, following allegations that billions were misused in infrastructure contracts. Here is Rhea Joy Plazas with the news report. Tens of thousands of Filipinos took to the streets on Sunday to protest against government corruption after it was alleged that taxpayers have lost billions of dollars to Pugo's flood relief projects. Students, church groups, celebrities, and citizens from different political camps filled the streets in Manila and other cities. Lawmakers and officials are alleged to have pocketed huge kickbacks in exchange for contracts, while crucial projects intended to protect the country from the flood damage have not materialized. This is your correspondent, Rhea Joy Plazas, news with no bias, San Isidro 99.9 News Express. And that's Rhea Joy for the report. Oops! Huwag kayong lilipat ng stasyon kasi susunod ng Radio Drama Express after the short break. Ang oras natin ngayon ay 2:00 ng tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Jollibee Chicken Joy. Basta sa Jollibee, bida ang saya. Magandang tanghali, San Isidro. Another day, another story to inspire. I am your DJ, Alan. And I am DJ Rhea. This is Radio Drama Express. Dear Baisuans. Panibagong kwento na naman ang ating matutunghayan sa araw na ito.
isang kwentong hango sa tunay na buhay na isinulat at idinulog sa tanggapan ng Baiso Calape 99.9 FM radio. Ating pakinggan ang kwento ng isang babae na sinubok ng tadhana at katatagan sa buhay na kahit anong problema ang dumating ay kakayanin basta't magtiwala lamang sa iyong sariling kakayahan. Ating tunghayan ang radiodramang pinamagatang Mga Hirap sa Likod ng Tagumpay. Dear Baisuans, tawagin niyo na lamang po akong Becca. Ako po ay nakatira sa Tondo, Maynila. Totoo ba talaga ang kasabihang ang magulang ay hindi natitiis ang anak, pero ang anak ay natitiis ang magulang? Kasi kung totoo, bakit ako hindi kayang mahalin ng magulang ko? At ang mas masakit pa doon ay kung sino pa ang pinagmulan mo ay siya palang hihila sa iyo pababa. At kung sino pa ang mga taong hindi mo kaano-ano ay siya palang tutulong upang iangat ka sa taas. Sa araw na ito ay tunghayan niyo ang aking kwento. Marites! Babae ang anak mo! Hindi! Layo mo sa akin yan! Hindi ko anak yan! Anak yan ng demonyo! Marites, tingnan mo ang anak mo! Napakagandang bata! Sinabing ilayo mo sa akin yan eh! Aray ko! Marites, ano ka ba? Anak mo yan! Anak? Anong anak ang pinagsasabi mo dyan, Nay? Anak yan ng demonyo! Masama ang tatay niyan! Marites, walang kasalanan ang bata sa nangyari sa'yo. Oo, pinagsamantalahan ka ng walang kwentang lalaking yon. Pero pag bali-baliktarin mo man ang mundo, anak mo pa rin yan. Uy, Becca, anong baon mo? Ako? Wala. Pero okay lang. Di naman ako gutom. Hindi ka ba pinaghahandaan ng nanay mo? Tulad nito, sandwich. Hindi Tsaka, wala naman kaming pera pambili ng mga ganyang pagkain. Pero si Lola, nilulutuan niya ako ng lugaw. Hati na lang tayo dito. Di ko rin naman mauubos to eh. Aba, hindi ko yan tatanggihan. Salamat ha. Sige. Kawawa naman sila. Hindi sila nag-aaral. Siguro dahil sa hirap ng buhay nila kaya hindi sila kayang paaralin ng kanilang mga magulang. Mano po, Lola? Uy, kaawaan ka ng Diyos, Apo. Nasaan po si Nanay? Nasaan pa? Nandun sa tindahan kasama ng mga kaibigan niya. Teka, bakit ganyan ang mukha mo? Naaawa po kasi ako kanina sa mga batang nasa kalye, Lola. Di po sila nag-aaral, kaya paglaki ko po, gusto ko pong maging guro at para tulungan ang mga katulad nila. Tayakap nga sa apo kong napakabait. Nay! Lola! Aalis na po ako! Sige, Apo. Ingat ka. Good morning, class! May programa ang school at ito ay tungkol sa pagtuturo sa mga batang nasa kalye. And I want 3 volunteers from this class. Becca? Yes po, ma'am. I want you to be one of the volunteers since nakikita ko sa iyong may kakayahan ka sa pagtuturo ng mga bata. Isasali kita, ha? Sige po, ma'am. Gusto ko po iyan. Hindi mo pa ba alam yan basahin? Kanina ko pa tinuro sa'yo yan ha. Ang hirap mo naman turuan. Excuse me? Huwag mo naman sanang pagalitan yung bata. Alam naman natin, di ba, na hindi sila dumaan sa formal na edukasyon? Kaya sana, taasan mo pa ang pasensya mo hanggang sa matutunan niya yan. Becca, narinig ko yun. Ay, ma'am, nandyan po pala kayo. Sorry po. No need to say sorry, Becca. Sa totoo nga ay hanga ako sa pinakita mo. Talagang malaki ang potensyal mong maging guro balang araw. Becca? Becca! Andito ka lang pala. Kanina pa kita tinatawag, hindi ka sumasagot. Ay, sorry po, Nay. May ginagawa lang po kasi ako. Heto ka na naman. Busy ka na naman dyan sa pagsusulat mo ng mga lesson na yan. Akin na nga yan. Nay! Wag po! Para po yan sa mga bata bukas. Nay,
naman palang tumulong. Tumulong ka dito sa bahay. Hindi yung lagi ka nalang wala dito dahil sa mga bata na yan. Wala ka namang mararating dyan, lalong wala ka talagang kwentang anak. Itigil mo ang kalokohan na yan, Becca, ha? Pero Nay, gusto ko pong maging guro pagdating ko sa college. At makakatulong po ito para maging handa ako sa pagtuturo. Kolehiyo? At sinong may sabing makakapag-aral ka ng kolehiyo? Wala tayong pera, Becca. Tama na yan, Marites. Hindi, Nay. Mabuti nang alam niya ang katotohanan. Totoo po ba yun, Lola? Ano ba, Becca? Gusto mong pagtrabahuin ang lola mo para dyan sa mga pangarap mong walang kwenta? Hindi ka rin naman nakakasiguro kung magiging matagumpay ka nga pagkatapos ng kolehiyo eh. Dagdag lang yan sa gastos. Hindi, Nay. Patutunayan ko sa inyong may mararating ako. Oh, Becca, bakit malungkot ka? Wala po, ma'am. Nga pala, anong kurso ang kukunin mo sa college? Hindi po ako magka-college, ma'am Kasi wala pong pera, sabi ni nanay. Ay, ganun ba? Pasensya ka na, tinanong kita tungkol doon. Okay lang po, ma'am. Tao po! Tao po! Tao po! Sino po sila? Magandang umaga ho, ako po si Teacher Rian, guro po ni Becca. Sige po, pasok ko. Tawagin ko muna si Becca. Ay, wag na po, kayo po talaga ang sadya ko rito. Kayo lang po ba ang kasama ni Becca? Nay, sino yan? Magandang umaga po, ako po si Teacher Rian, guro po ni Becca. Ay, bakit po? Ano na naman ginawang kasalanan ng anak ko sa school? Ay, wala po, ma'am. Sa totoo nga po ay sobrang bait at talino po ng anak ninyo. Kayo po talaga ang sadya ko rito. Nabanggit po kasi sa akin ni Becca na hindi raw po siya makakapagkolehiyo. Gusto ko po sana na ako mapapaaral kay Becca. Sayang po kasi ang kanyang potensyal at talino kung hindi po siya magpapatuloy sa pag-aaral. Kung papayag ho kayo. Ay, ma'am. Nandito po pala kayo. Apo, gusto ko daw pag-aralin ng teacher mo sa kolehiyo. Talaga po? Payag po kayo? Payag ako, Apo. Alam ko namang gustong-gusto mong makapagtapos ng pag-aaral, di ba? Ikaw, Nay. Huwag mo akong tanungin dyan. Sumama ka sa kanya kung gusto mo. Alam ko namang balang araw uuwi ka rin dito at sasabihin tama ako. Hindi, Nay. Gusto ko pong mag-aral para ipakita na mali po kayo. Kaya, ma'am, payag din po ako. Maraming salamat po sa offer ninyo. Montesilio Rebecca, Bachelor of Elementary Education, cum laude. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng tulong nyo. Kung wala po kayo, hindi ko po ito makakamit ngayon. Walang anuman, Becca. Napakabait at napakatalino mong bata. Malaki ang tiwala ko sa kakayahan mo. At di nga ako nagkamali sa desisyon ko sa'yo. At dahil dyan, may sorpresa ako para sa'yo. Congratulations na po ko! Lola, thank you po at nandito po kayo. Graduate na po ako. Hindi lang ako ang nandito ngayon, Apo. Becca, anak, congratulations! Nay, nakapagtapos na po ang anak ninyo. Oo nga, anak. At proud na proud si nanay sa'yo. Pasensya ka na sa lahat ng maling nagawa ko sa'yo, nak. Naging wala akong kwentang ina sa'yo. Nay, hindi naman po kayo walang kwenta. Kayo nga po ni Lola ang ginagawa kong inspirasyon para makamit ko ito. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa pag-aaral ni Becca. Wala pong anuman. Masaya po ako para sa inyo. By Swans, ang kwento ni Becca ay paalala na sa kabila ng mga hirap at sugat ng nakaraan, may pag-asa at bagong simula na naghihintay. Sa tulong ng pamilya, guro at sariling pagsusumikap, natutunan niyang yakapin ang pagbabago at abutin ang kanyang mga pangarap. Tunay ngang kapag may pagtitiyaga at pag-ibig, imposible ay nagiging posible. Hanggang sa muli, ito ang kwento ni Becca. Again, this is the
DJ Alan at dito nagtatapos ang ating Radio Drama Express, Dear Baisuans. Abangan bukas ang susunod na kwento na magpapantig sa inyong mga puso. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.